Isang araw nung April ngayong taon, tinawagan ko ang nanay ko. And then, may request siya sa akin. Sabi niya, anak, ipag-pray mo naman ako na sana gagaling ako at lalakas ulit ako. Tinanong ko, bakit? Anong dahilan at kailangan maging magaling at malakas ka? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kasi dati-rati, nagluluto ako, naghuhugas, naglalampaso, at marami pang sinasabi na yung namimiss niyang gawin, alam ko yon. And tinanong ko siya, Mama, ilang taong ka na ba? Sabi niya, 92. 92 daw. Ang lakas ng guts at saka yung faith ng nanay ko kasi alam niya na every time na pinagpipray namin at nagpipray siya, alam niya, lagi na tinutugon siya ng Panginoon. Nandito ako ngayon para introduction ko yon. Kasi maganda yung faith ng nanay ko. Though hindi ko yun masasabi na pareho yung namin. Pero she is a great of faith. Matanda na siya pero gusto pa rin niyang maging useful at saka kagamit-gamit sa lahat ng bagay bilang isang ina at saka bilang isang anak ng Panginoon. Lagi niyang tinitestify kung paano kagandahan ng ginagawa ng Panginoon sa kanya. Ngayon, nandito ako para i-testify yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Nung nagumpisa ang suffering ko noong December, regularly, usapang pangbabae ito, pero nakakatulong sa mga boys natin, sa kanilang family. Nagumpisa ang suffering ko noong December na ang menstruation ko is, I always have my menstruation 7 days and that's the normal days bilang ng aking menstruation. Pero noong December, parang nagbilang na ako na parang sinabi ko sa ate ko dito kay ate ko Evelyn, sabi ko parang matagal na yata yung menstruation ko. Sabi niya, kung lumampas sa dating cycle mo, magpa-check up ka kasi sabi niya, ganyan ang nangyari sa akin, hindi ko inalagaan ang sarili ko. So I came to this point na marami na siyang complication sa kanyang katawan. So hindi ko yun, pinabayaan ko yun. Parang, sabi ko, siguro magme-menopause na ako, kaya ganito. Okay lang, I'm already 46, going 47. So, I'm counting my age. So, parang wala lang yun sa akin. Ngayon, ganun pa rin ang nangyari, January, and then lumampas pa rin sa 2 weeks, pero minupusal pa rin ang reason. So, this February and then March, nagkaroon na ako ng bleeding for 1.5 months. Ninervyos na talaga ako. The one thing sa buhay ko is ayokong magkasakit kasi kung sinong Ilocano dito, ayoko yung magkasakit kasi masyado akong nalampay. No one to look after and no one to see or to look after me. So, ayoko yun. Yun ang pinaka-ayoko. Doon may mga magbabantay sa akin, ayoko pa rin magkasakit kasi ayokong uminom ng gamot, actually. Napagod ako 1.5 months. Ang mga amo ko, sabi nila kung nakikita nilang I'm not feeling well, sabi nila go to the doctor. Sabi ko hindi, kaya ng Panadol to. Pero pag nakikita na nila na matindi na ginagawa, sila na ang kumukuha ng appointment sa doktor and binibigyan na lang ako sa akin. So ako nang pumupunta either I like it or not. Pero nung matindi na yung pakiramdam ko, hindi na talaga normal. Alam ko na hindi normal. It's been too long. Parang nagsawa na rin ako. Lahat na yung, alam na natin na yung bang, mahapdi, masakit. Ando na lahat yung pains. Pero, sinabihan ko na yung amo ko, sabi ko, I think I need to see the doctor kasi it's not normal anymore. Hindi na maganda to. Pero, sabi nila, sige, I went to see the doctor. So, June, April, na pumunta ako sa doktor ko and then he advises me na pumunta ako na for short, transvaginal, ano yan?
scanning. So, sa tagal ba naman ng panahon, talagang masakit, mahapdi talagang kahit gaano ka ka-strong, gaano ako sa tingin ko or sa isip ko ay malakas ako, hindi ko nalampasan yung sakit, talagang masakit. So, I was diagnosed with both ovarian cysts and then my uterine fibroid or myoma. Pero ang naging complication nun is may nanan daw yung yung left ovary cyst ko. So normal sana yun, kailang ang kinakatakutan nila yung may nana. So I was diagnosed na maoperahan talaga ako kasi it's really complicated, and then so yung referral ko para sa Queen Mary kasi ang amo ko nag-ano din na i-ano na lang ako sa Queen Mary. So doon ako pumunta. So I brought the referral. Ang nakatatak doon ay urgent. Pero sabi nila, so okay, there's nothing urgent here. So wala akong magawa, yun ang pinag-usapan, medical yun, ako lang yung pasyente. So for short, one day, tumawag ang Queen Mary sa akin. Sabi nila, your case is really urgent, so ma-forward yung ano mo dito sa amin. So you will come back on July 30. Matagal pa rin yun, 2 months pa rin to wait. So, pero in between the lines, talagang matindi na yung pains ko. Sabi ko, Lord, kung if it is really needed na maoperahan ako, why don't you make a way na ngayon na, kasi yung pain, talagang I'm always in pain, hindi ko na maintindihan kahit kasi yung pain niya is biglaan, dumarating lang. So kahit naglalakad ako ng aso, hindi naman ako makaiyak sa kalsada, or uupo lang. So the tears just coming until makauwi ako hanggang mag-rest naman. So for short, yung 3 months waiting become 2. And then, may naging, kasi yung amo ko ngayon, yung amo kong babae, na siya mag-business trip na naman. So sabi niya, we need to shorten the process. So sabi ko, okay, it will be fine because I'm really in pain. Nung Sunday, I'm really in pain. Kung nakikita niyo, sabi ko, wala akong strength, wala akong lakas na tumayo ng matagal kasi talagang masakit talaga. Nung Sunday, talagang hindi ko alam, parang there's something in me na yung bang nakatusok dito or dito, hindi ko alam, I cannot understand. But then I always pray to God na, Lord, alam ko na maraming nagpipray sa akin. Marami ako, hindi lang family ko, but then the whole church is also praying for me. And nung Sunday talagang matindi. Pero the process was shortened. Pinapunta ako sa doctors or sa laboratory nung Monday, nag-undergo ako ng MRI. Yung bang sinabi ko na I'm so happy na parang na-experience ka na pumasok ng, ginawa ko na lang something comedy yung situation para laman maano na yung pain. So sabi ko, ang ganda pala, okay na, I'm ready to die kasi lalo na kung ganito ang kabaong ko, aircon, at saka ang ganda-ganda, di, maliwanag. Kaya sinamahan ako ni coordinator ko. Sabi ko, Dina, I'm really ready to die. Ang ganda pala, it's okay. Ano lang yun, MRI yan, X-ray lang yan, ang ganda na. Lalo na yung pinag-uusapan, yung pre-preach natin, yung pinag-uusapan natin about heaven itself. I know that it's really so fantastic. Alam ko, Kuya Alfred. So, hanggang Monday, I'm still in pain. And then sabi nila, the result will be 3 working days. So it means Wednesday. Hindi ko nahintay yung doktor ko, so I went to my doctor on Thursday. And then, ang sabi niya, pumunta ako sa room niya. So for short, binasa niya, everything was flattened. Everything is, he said, I'm wondering what happened really. Because your ovary is clear, it's flattened, and I said, paano yung how about also, kasi hindi niya nababanggit-banggit yung fibroid or yung myoma. Sabi niya, and also with that, your uterus is flattened, and everything is normal. And then sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, yung hinihintay ko na operation pala, sa tagal ng process pala ang hinihintay yung bang patients na yung kasi, I'm honestly na sometimes because of the pain I'm overcoming.
Talagang, yung bang parang kinukuha ko na yung master key ni Lord. Lord, sabi ko sa pain na to, pwede ba ngayon na gumawa ka ng paraan? Kasi kung talagang maoperahan na ako ngayon na para just to end. Kausap ko naman ang Panginoon, pero ina-acknowledge ko naman na He is the healer. Yeah, honestly, I come to that point, pero sabi ng Panginoon, the process is, so, nagpapasalamat ako sa process na binigay niya at sa tulong at sa mga tulong ng I have a very nice employer and God has given them, hindi sila believer but God has used them para mabuhay ang isang believer na tulad ko to support me. And then nagpapasalamat ako sa prayer ng bawat isa sa inyo. Alam ko na hindi ko man, may time na hindi ko talaga tinitext. Yung bang, if possible, ay pinipili ko yung pinapasahan ko. Pero I know that everybody, and most of you know about the pain that I've been through, and I know that you mentioned me in your prayer. Nagpapasalamat din ako sa church natin, and I proclaim that our church is a church who preach and praise and worship a true living God. And yun ang tinitistify ko sa kabutihan niya sa aking buhay. And alam ko na sa lahat ng nag-overcome sa inyo ng pain or whatever suffering, may tumawag sa akin. Sabi niya, anong may papayo mo kasi may kapatiran daw sila na ganito sa weekdays or whatsoever. Sabi ko, wala akong masabi kasi sa ngayon yung amazing grace ng Panginoon pa ang nasa sa akin. Pero sabi ko, mananalig tayo, yung prayer, at saka kung kailangan natin magpakita sa doktor, why not submit to them first and then let God work with everybody and everything. Praise